So, naka-check yung capture cursor niya. Ito, tingnan ninyo. Yan. Oh, ganito yung pangyayari na yan. Okay? Unang-una, nung si Kristo, yan, no? Ayan, pwede ako sa inyo, ha? Nung si Kristo, nagtayo siya ng iglesia, kita niyo yung pula at saka yung blue na yan? Yung pula at saka yung blue na yan, magkatabi yan, kasi iisa lang sila. Isang linya lang yan, di ba? Nakita niyo isang linya lang yan. Jesus established His church, isang iglesia lang yan. Nagpatuloy ang iglesyang yan. Nagpatuloy. Tandaan ninyo ha, na ang iglesyang yan, habang nagpapatuloy yan, may mga santo papa yan. Tandaan natin na ang Greek Orthodox ay hindi tinatanggap ang santo papa. Tandaan nyo ha, daan natin na ang Greek Orthodox hindi tinatanggap ang Santo Papa. Pero sa mga pagkakataong ito, may Santo Papa ang Iglesia Katolika. Ito yung Iglesia tinatag ni Kristo, ito, straight yan, straight. Walang putol yan, walang patid yan, straight. Pagdating sa taong 107 AD, ito, pinangalanan siya ni Bishop Ignatius of Antioch ng Catholic Church. Sino si Bishop Ignatius of Antioch? Siya ang third bishop of the Church of God in Antioch. Siya ang third bishop of the Church of God in Antioch. Gets nyo? Ikatlong bishop siya. Dahil ikatlong bishop siya, may nauna pa sa kanya. Sino ang ikalawang bishop? Ang ikalawang bishop of Antioch ay si Bishop Evodius. Yan. Sino naman ang unang bishop of Antioch? Ang unang bishop of Antioch ay si Apostle Peter. Si Apostle Peter ang unang bishop of Antioch. Kahit i-search nyo pa sa Google, sa Wikipedia, kayo bahala. Sino ang first bishop of Antioch? The answer is Apostle Peter. Siya ang first bishop of Antioch. So ang Church of God in Antioch is connected sa church na tinayo ni Kristo. Tinayo ni Kristo, tapos pinangalanan siya ng third bishop of Antioch na Catholic Church. Sino naman si Bishop Ignatius na siyang nagpangalan ng Catholic Church? Siya ay disciple of Apostle John. Yan ang reason kung bakit tinatanggap ng ibang protestante na ang Katoliko nga ang tunay na iglesia. Kung naalala nyo kagabi sa live kagabi ng Puto por Punto, pinuli kagabi ni Brother Wendell, yung sinabi ni ano, try ko lang hanapin yung sinabi ni Brother Rian kagabi ng mga INC minister na inaamin nila na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Try ko lang hanapin yun. Wait lang. Good evening. Mute ko muna. Try natin hanapin yung pagkakataong yun na talagang inaamin nila. Eto. Atas ko lang saglit. Ito, pakinggan ninyo ha. Ang pag-amin ng mga ministro ni Manalo na ang Katoliko nga sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Eto. Ayan. Pakinggan nyo. Ministro, nagpatunay ng Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo o yung squatter lang sa pangalan? Balikan natin sila. Ito po. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang... Tingnan nyo ha. Sabi ni Cesar Sinita, mali daw ang pagkaunawa ni Brother Wendell Talibong. Ano ba ang sinabi ni Michael Sandoval ng INC minister doon sa kay Brother Wendell? Samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon
organisasyon, pagka sinusi pabalik, yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan Oh? Sabi ni Lex Sandoval, yung Iglesia Katolika, kung susuriin mo yan pabalik, yung organisasyon na Iglesia Katolika, kung susuriin mo yan pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Straight to the point. Ating ulitin na pagkakabanggit ni Michael Sandoval. Para tayong lubo na hangin lamang ang laman. At dahil hangin lamang ang laman sa naturang lubo, abay magaan lang yan. Kung saan ang ihip ng hangin, doon lilipad. Delikado ang ganong uri na Kristiyano. Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, alin ang pipiliin ninyo, mga mahal na kapatid? Alin ang sundin ninyo? Yung tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na mismo ang mga menestro nagpatunay ng Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo o yung squatter lang sa pangalan? Balikan natin sila. Ito po. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, di ba? Inaamin nila yung Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pasimula ay yan ang Iglesia ni Kristo. At ibalikan na, sinabihan pa ni Cesar Seneta, si Brother Wendell na nagkamali, pero kino-confirm din pala niya. Ay, ang utak meron to. Balikan natin. Oh? Ang inyong panlubo, abay magaan lang yan. Kung saan ang ihip ng Dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, alin ang pipiliin ninyo? Mga kapatid, huwag kayong magsarado sa inyong isipan. Dahil minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Yan. Inaamin ng mga ministro ni Manalo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pasimula ay yan talaga ang Iglesia ni Kristo. Kaya kapag binabasa nila ang Biblia, Iglesia ni Kristo, sabihin nyo kaagad, hindi ba yan ang sinasabi nyong naging Katoliko? Hindi ba inaamin nyo ng inyong pasugo, sinasabi, the Church of God has totally become the Catholic Church? Kayo, tanong, kayo ba ang naging Katoliko o hindi? Hindi kami ang naging Katoliko. O hindi kayo yan. Babasa-basa ka niyan. Babasahin yan. Tapos ilalapat nyo sa sarili ninyo. Sabi ng inyong mga ministro, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. At sabi ng inyong pasugo, ang Iglesia ni Kristo has totally become the Catholic Church. Kaya kung hindi kayo ang Katoliko, hindi kayo ang Iglesia ni Kristo binabasa ninyo. Yan ang sabihin nyo. Ang ano yan? So, has totally become the Catholic Church. Ito nga, ating balikan yung ating pinapakita sa screen. Ayan. Yung Iglesia tinatag ni Kristo has totally become the Catholic Church. Bakit? Kasi, ito ay pinangalanan, ito ay pinangalanan na ni Bishop Ignatius of Antioch ng Catholic Church.
At tinatanggap din ito ng Iglesia Adventista. Actually, nasa kanilang ministry magazine yon. Sinasabi doon that the ancient Catholic Church established by Christ and His apostles. Sabihin, inaamin din ng mga Adventista na ang Iglesia Katolika tinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan ang reason bakit takot na takot si Stroman Alado. Ipabasa yan kay Brother Wendell. Doon sa Dibates Cagayan de Oro. Sabi ni Brother Wendell, ayon sa inyong fundamental belief na ang church ang siyang pillar and ground of truth. At ano naman yung church na yan? Ayon sa inyong The Ministry Magazine, yan ang Iglesia Katolika na tinatag ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni Clint Alado? Mabasa ba sa aming fundamental belief na yung Iglesia Katolika tinatag ni Kristo? Sabi naman ni Brother Wendell, ang mababasa sa inyong Ministry Magazine, objection moderator. Ano yun? Ang tanong ko ay dyan lang sa fundamental belief. Sabi naman ni Brother Wendell, objection, moderator, counter-objection. Ang aking proving ngayon is according to Bible and references, hindi lang according sa fundamental belief nila. Sabi naman niya, dyan mo basahin! Dyan mo basahin! Natakot si Glenn Stroman Alado. Straight to the point. Si Glenn Stroman Alado. Straight to the point. Nabasahin ang The Ministry Magazine. Ang gusto niya ipabasa lang ay yung fundamental belief nila. Ayaw niyang ipabasa ang The Ministry Magazine. Bakit? Takot na takot si Stroman Alado. Straight to the point. Sabihin nyo kay Alado yan. Takot na takot si Stroman Alado na ipabasa kay Brother Wendell ang The Ministry Magazine. Ayaw na ayaw niya. Kasi inaamin ng The Ministry Magazine na yung Iglesia Katolika pala ay tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang ibang Adventista anong ginagawa? Kiniklaim din nila na sila daw ay Katoliko. Kalahin mo, kiniklaim na kayo Katoliko? Hiya naman kayo, tira-tira kayo Katoliko. Ano sinasabi ng kanilang Alpha and Omega? Ang Katoliko may Santo Papa. Tapos kiniklaim ng mga Adventista, sila ay Katoliko. May Santo Papa ba kayo? Sabi nila, ay Jando, yung ginagawa mo, fallacy of equivocation yan. Kasi hindi mo pinapaklaro ang termino Katoliko. Pag nagbasa ka ng Katoliko, pinapalagay nyo kayo na agad yan. Pero ang sagot, hindi kayo yan. Bakit? Meron bang iba? Ating ipakita ulit ito sa ating illustration. Ang iglesyang tinatag ni Kristo noong 107, pinangalan ng Katoliko ni Bishop Ignatius. Yan. Dumaan ang mahabang panahon ulit. Ting tididing 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 ting ting tididing ting ding, lakbay tayo. Tandaan niyo may mga Santo Papa ito Lakbay. Talagang magkasabay lang yan Yung Greek Orthodox tsaka yung yung Roman Katoliko. Sabay. Yup! Pagdating sa 382 AD, mayroong Pope Damaso na nag-uutos kay Saint Jerome na i-translate ang Bible into Latin. May Pope Damaso na dyan. Tinanong ko si Alpihaba,
ng taong yan. May Greek Orthodox na ba? Sabi ni Alpihaba, wala pa. Na? Sabi ni Alpihaba, wala pa. Okay. Kung ganon, kaninong Santo Papa yan si Pope Damaso? Ang sagot ni Alpihaba, sa inyo. Galing. Magaling sumagot si Alpihaba, no? Gusto ko yung pagsagot ni Alpihaba, ikakat ko yun. Hanapin ko yung video na yun, kakat ko yun, tapos makita ko sa inyo kung ang pag-amin ni Alpihaba, kung kaninong Pope si Pope Damaso. Ang sabi niya, sa inyo yan. Maganda, hindi ko naisip na i-cut yung video na yun. Sige, kakat ko yung video na yun. And then, nagpatuloy pa ito, nagpatuloy. Sabi ni Alpihaba, by the year 800 daw, doon daw nagsimulang lumitaw ang Greek Orthodox. Sabagat ang nangyari noong 1054 ay isa lamang opisyal na paghihiwalay. Samantalang sa 800 ay hindi pa naghihiwalay. At tanong ko sa kanya, alin ba nauna? Yung sinasabi mong 800, tinanong ko si Alpihaba niyan, na dilima si Alpihaba diyan sa tanong na yan. Naawa ko sa mukha ni Alpihaba noon. Itong dating si FD ba na kumakampi ngayon sa SDA kasi nagkasala sa Cagayan de Oro. Nahirapan siyang sagutin tanong na yon. Sa ginasay mo 800, as early as 800 nagsimula. As early as 800 nagsimula ang Greek Orthodox. As early as 800 AD. Alin ang mas nauna? Yung 382 AD na inutusan ni Pope Damaso si Saint Jerome i-translate ang Bible, o yung sinasabi mong paglitaw ng Greek Orthodox? Nahirapan si Alpihaba doon. Nahirapan siya. Hindi siya mahihirapan. Inamin niya 800 AD. Ngayon, tuloy tayo. Biyahe tayo. Poyong! Straight to the point. Nasa 1054 na tayo. Yan. 1054 na tayo. Ngayon, sa 1054, eto nangyari yung Great Schism. Yung sinasabi na paghihiwalay opisyal. Paghihiwalay opisyal ng Iglesia Katolika sa Greek Orthodox. Actually, hindi ang Katolika ang humiwalay. Hindi ang Greek Orthodox ang humiwalay. Ano nangyari? Napagdesisyonan lang na mag-split sila dahil hindi matanggap ng Greek Orthodox ng Iglesia Katolika ay mayroong Santo Papa. Hindi nila matanggap Kaya nag-split ang dalawa. Yung pag-split ng Eastern, yon ang naging simula ng Greek Orthodox. Kasi ayaw nilang tanggapin ang mga Santo Papa. Ngayon, yung Katoliko naman, na may Santo Papa, nagpatuloy yon. Nagpatuloy. Eto, nagpatuloy sila. Nagpatuloy sila. Ang Katolikong Iglesia, nagpatuloy kasama ang mga Santo Papa. So, mula sa panahon ni Kristo na may Santo Papa na sila kay Apostol Pedro, papunta sa 1054, nagpatuloy ang Iglesia Katolika kasama ang Santo Papa. Ang Greek Orthodox humiwalay dahil hindi nila matanggap ang Santo Papa. Kaya yung Pope Damaso na nag-utos kay Saint Jerome i-translate ang Bible noong 382 AD. Yun. Sabi ni Alpihaba ay pagmamayari ng Iglesia Katolika. Yan ay sa inyo, sabi ni Alpihaba.
Sa inyo yan. Alin na nauna ngayon? Ang Greek Orthodox o ang Roman Catholic Church? Baka kako sabihin nila. Malibang sinasabi ni Gregorio Zaide na mas nauna ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church, ito ang pagpapalinaw niyan. Nagpatuloy ang Iglesia Katolika kasama ang Santo Papa. At sabi nga ng The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist, just as soon as this church joined herself to the state, she becomes the Roman Catholic Imperial State Church. Yung Imperial State, dagdag na lang yun. Dagdag na lang yun. Dahil never nangyari na ang Roman Catholic Church ay pinangalan ng Roman Catholic Imperial State Church. Never pinangalanan na ganun. Dagdag na lang yun. Because in reality, yung Catholic Church na yon, yun din ang Roman Catholic Church. Yun din ang Roman Catholic Church. Just as soon as this church, ano yung this church na yan? Yan ang church tumutukoy doon sa sa ancient Catholic Church na sinasabi ng The Ministry Magazine. Just as soon as this church, ancient Catholic Church established by Christ, just as soon as this church has joined herself to the state, she became, sino nire-refer ng she? Yung Catholic, ancient Catholic Church. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Yung Imperial State, dagdag na lang yun. So, atin tanggalin yung Imperial State. Ulang ganun eh. So, this church, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Yung namang term naman na join herself to the state, mali rin yun. Mali yun. She never joined herself to the state. Actually, the state joined themselves to the church. Binaliktad lang ng mga Seventh-day Adventist. Alam mo na, kasi namabaliktad ng kwento yan eh. Hindi naman ang Iglesia Katolika ang na-convert sa sa paganismo. Tandaan niyo ha? Hindi ang Catholic Church ang na-convert sa paganismo. Kasi sinasabi na kanilang libro sa National Sunday Law, na ang paganismo na si Emperador Constantino, ang pagano si Emperador Constantino becomes a Christian. Siya yung na-convert. Inaamin niya na kanilang libro, the National Sunday Law by John Marcos. Inaamin nila na ang Emperor Constantine becomes a Christian, na-convert to Christianity. Pero sa kanilang The Ministry kasi binabaliktad nila, the church joined herself to the state daw. Mali. Pero ang reality doon, that church becomes the Roman Catholic Church. Marami na silang mga dinagdag alis doon sa doon sa video kaya na sila na naging dilima sa kanila yon, no? Ngayon, ito na tayo ngayon, tuloy na tayo. Sabi rin ng pasugo ni Manalo, ni Feljon B. Fuentes, sabi rin niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Kaya marami nasasabi sa amin ng mga Adventista. Sabi nila, ang mga Katoliko ay lagi nakabatay sa reverensya. Ayaw nilang magbatay lamang sa Biblia. Alam nyo kung bakit? Kasi
Wala yan sa Biblia. Actually, meron eh. Ayaw nyo lang tanggapin. Sabi sa Biblia, ang iglesia, tinatag ni Jesus sa Jerusalem. Maliwanag. Lucas 24:47. Nagsimula sa Jerusalem. Ano pa? Nakarating sa Antioquia. Tama. Parating sa Antioquia, pinangalan ng Kristiyano. Tama. Pero hindi binanggit ng Bible sino ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Kasi in reality, si Bishop Evodius, the second Bishop of Antioch, ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Kaya walang protestante ang makasagot niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung wala sa Bible, wala silang sagot. Tayo ang konektado sa tunay na iglesia, kaya tayo ang makakasagot. Ngayon, sabi sa Biblia, nakarating din yan sa Roma. Tama. Pagdating sa Roma, ano nangyari? Nagkaroon din ng bishop doon. Sino ang unang bishop sa Roma? Ay, si Apostol Pedro, wala nang iba. Sumunod, si St. Linus. Si St. Linus ba nasa Biblia? Nandun sa Biblia. 2 Timothy chapter 4 verse 21. Si Clement nasa Biblia rin ba? Isa sa mga Santo Papa ng Iglesia Katolika? Nandoon din. Paano ngayon yan? Nasa Biblia lahat. Oh, tapos sasabihin nila, yung nasa Biblia na iglesia, hindi yun na Iglesia Katolika. Paano yung papaliwanag nandoon si St. Linus? Nandoon si Clemente. Mga Santo Papa namin yan, ba't nasa Biblia yan? Hindi yan kami. Napakaliwanag ng ebidensya eh. Ayaw lang tanggapin ng mga sabadingding. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nila ang totoo. Ang gusto nila, kasinungalingan. Straight to the point. Hoy, dyan doon, namamaratang ka. Ay, hindi ako namamaratang. Alam niyo kung bakit? Totoo na gusto nila ang kasinungalingan. Tandaan ninyo ha, inaamin nila na meron tayong mababasa sa history, sa encyclopedia, Iglesia Katolika, tinatag ni Kristo, inaamin nila yan. Ayaw lang nilang tanggapin. Sila naman, claim na tinatag daw sila ni Kristo. May nabasa ba sa encyclopedia? May nabasa ba sa history? May nabasa ba sa comics? Saan mababasa ng Iglesia Adventista del Séptimo Día, tinatag ni Kristo? Ang sagot, nga. Pero pinaniniwalaan nilang tinatag sila ni Kristo talaga. Sa Biblia, walang sinasabi. Sa referensya, walang sinasabi. Sa comics, walang sinasabi. Sa kanila kinuha yun. Sa lakas ng loob nilang magsinungaling. Doon nila kinukuha ang kanilang lakas ng loob at pakapalan ng mukha na sabihin nila, tinatawag daw sila ni Kristo. Okay? So, nawa, sa loob ng 50 minutos nating pagla-live dito, naiintindihan po ninyo ang aming mga sinasabi. Okay? So, muli akong babalik sa ating mga comment section. Sa ating mga comment section, dami-dami niyan ninyo. No. Basa muna ako dito, comment section natin. Okay? So, tandaan niyo ha, paano ba sagutin ng tama yung sinasabi ni Gregorio Zaide na nauna ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church? Ang pinagbatayan niya doon, unang-una, ang Byzantine contribution to the world.
Pangalawa, ang pagiging opisyal na pangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nangyari noong 1870. Ang opisyal na pagkapangalan na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa 1870. Baka sabihin nila, ay sa 1870 lang pala nagsimula. Baka sabihin nila yon. Kung sasabihin nila yon, i-follow up nyo kaagad. Anong relihiyon ang dinala ni na Magellan noong 1521? Giba na naman. Ang sarap silang gibain, ano? Giba na naman! Sige, gamitin nyo pa na 1870 lang nagsimula. Itanong nyo kaagad, noong 1521, si Magellan kasama si Padre Pedro Valderrama pumasok sa Pilipinas. Anong relihiyon ang dala nila? Yung nagsabi na sa 1870 lang nagsimula, magigiba ang argumento nila. Magigiba yun. Ha? Sabi ni No Cares Lastad Manor sa doktrina nila Brojando Alabado, wala gyapon sa 28 fundamental belief, walay mabasa dito. Walay mabasa sa ilang fundamental belief. Walang mabasa doon na ang SDA was founded by Jesus Christ. Wala. Sabi pa nga nila si Constantine ang nagtatag, wala naman patunay at ginawa pa nila ng kanilang founder Anghel, Propeta at appointed Son of God. Yun na nga, wala. Gumagawa lang ng kwento. So, sino ang nasa kasinungalingan nito? Oh. Sino ang nasisinungaling dito? Sino ang mahilig sa kasinungalingan? Tandaan ninyo, pag naging SDA kayo, magiging mahilig rin kayo sa kasinungalingan. Kaya ako pa sa inyo, wag na wag kayong magsasabadingding. Dahil pag nagsabadingding kayo, tatawa ako sa itsura ko. Na-enjoy ba kayo? Paki-comment nga kung nag-i-enjoy kayo sa live ko. No? Kasi yung mga protestante kasi nanggagalit sa galit eh. Sabi, paki-comment nga kung nag-i-enjoy ba kayo sa live ko kasi yung mga protestante nanggagalit sa galit. Kasi pati kayo nanggagalit rin sa galit eh. Yan. Okay. Sabi naman dito ni Domingo Nakar, good day, bro Jando, mabuhay ka at nasa iyo ang katotohanan, watching from San Jose, Occidental, Mindoro. Sabi ni Carol Jane, si Bunso. Part pa ba Japon ron ang Orthodox sa Vatican, bro? Accepted Japon ba sila? Di sila part sa Vatican, nahigit sila. Ha? But iniisip sila ng Vatican na separated brethren. Sabi naman ni Chaldean Wright, bro, may mason ako kausap. Sabi niya daw, wala naman kusog. Pero daw, katotohanan ng Biblia kasi edit na daw yan. Sa dami-daming giyera na nangyayari, ang katotohanan nasa mga upper class. Ano masasabi mo? Siya nagkakamali siya dyan. Dahil kahit na dumaan pa na maraming giyera, ang Biblia ay walang edit yan. Kung may inedit man, ilabas niya ang original. Yun. So, sabi niya, inedit yan? Kung totoo sinasabi mo, ilabas mo yung original. Pakita mo ako. At ilalabas mo yung Biblia ang hawak ko ito. Pagkapunta na magkaiba ba? Walang may lalabas yung maso na yan. Kasi nasinungaling siya sa'yo. Okay, Dokiti Sagal, I like your t-shirt, bro. Baka pwedeng ma-order ng ganyan. Itong t-shirt na ito ma-order nyo ito kay Brother Wendell Talibong. Actually, yung likod nito may nakalagay na Brother Wendell Talibong. Wait lang. Kita nyo? Yan kita nyo? Yung likod niyan may nakalagay Brother Wendell Talibong. Saan nyo ma-order yan? Yan, ma-order nyo kay Brother Wendell Talibong. Ay, kuwari. Gusto nyo ma-order ng ganitong damit,
Hindi pala mabasa. Liit-liit eh. Hindi pala mabasa, no? Hindi ko na pwede humabarin. Makabayo siya pag inubad ko to ngayon. Okay? Sabi nito is, Roman Catholic, nakaka-enjoy bro, pero mga Protestante, naiinis. Okay. At least ako dito, totoo sinasabi ko. Wala ako rito yung style ng mga SDA na pabilisan lang para ipitin yung kalaban. Pabilisan lang na upang linlangin yung kalaban. Akala mo tanong ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Talaga binibilisan. Tama ba o hindi mali? Yung ginagawa naman ni Pedro Pindo naman, yung tanong, inuulit-ulit, baka sakali, susunod na tanong, magkamali ka ng sagot. Ayaw niya, nalitag naman gali mo, nasulod na mo sa kuiba, asan dun? Yung sagot namin hindi nagbabago. Pagkatao, pagka-Diyos, ano pa, nature, person, walang pinagbago yung mga sagot namin. Sa kanya yung nagbabago. Una, naghahanap siya ng opposite sa gipakatao. Ano bang opposite ng born? Unborn. Yung unborn ba, gipaka-Diyos? Ano naman yan? Oh, Pedro Pindon. Isa yan. Sa mga, sabi ni Rodrigo Duterte. Uy, si Duterte? Nanonood sa akin si Tatay Digong. Enjoy na enjoy bro. Ha 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 ha. Talaga mo sa Tatay Digong ito nanonood sa akin? Oh. Swerte ko naman kung Tatay Digong nanonood sa akin. Swerte ko talaga kung Tatay Digong niya. Pero kung hindi sa Tatay Digong, niya, okay lang, okay. Mama Ningning, yes, taas ang energy mo, Brother Jerry. Nakatulog na, wala na sakit ulo. Wala na sakit ulo. Kasi, talagang sinagad ko yung oras. Ano ako nakatulog eh, mga 1:40 ako nakatulog, 1:40. So, atibutang 2:40, 3:40, 4:40, 5:40, 6:40, 7:40, 8:40, 9:40. Oh. So, tama na yung 7 hours. 7 hours kasi by 9 a.m. nagpiprepare na ako rito, no? Ayan, pinakain ko na si Divine by 9 a.m. Then, ano na ako dito, si Sainara nilaro ko pa by 9 a.m. Then, prepare pa ako dito ng thumbnail. Yun, kaya, by 10 a.m. nag-start ako agad. Okay? Sabi naman dito naman ni, saan ako dito? Dalupre General. Rojando, morning sa'yo. Nag-enjoy po ako nanonood, watching from Surigao del Sur. And Carl J. Bourbon, gae ko PPP shirt, bro. Hehe, nindot unta i-visit dira sa December. Visit ka December. Visit lang. Okay? Yamon tayo, gakumo ang ila kuko. Sa kalagot, sakit, manggod ang tinuod. More power watching from LA, California. Oo. Naman, basta katotohanan lang, sabi ni Silvia Roa. Marife Castillon, meron din dito, kakilala ko bro, MCJ sila. Sila daw ang tinatag ni Jesus kasi iglesia ng Diyos daw ang pangalan. Talaga? Bakit sinabi ni Eli Soriano, we are not the true church? Iparinig mo to sa kanila, ha? Ano ang sinabi ni Eli Soriano? Sila daw tinatag daw ni Jesus? Ay, hindi. Hindi yan sinabi ni, eto sabi ni Eli Soriano, iparinig ko sa inyo, ha? Ano ang sinabi ni Eli Soriano? Kung sila ba tinatag ni Jesus? Aba, hindi. Etong sabi ni Eli Soriano, pakinggan nyo, ha? If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. What? We are imitators of the true church? We are imitators of the true church? Ano daw? Nanggagaya lang sila sa true church? Nanggagaya lang?
Yung nanggagaya ba ang ginagayahan? Hindi. Iba ang nanggagaya sa ginagayahan. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. Oh? We do not claim that we are the true church. Straight to the point. Ano sabi ni Eli Soriano? We do not claim that we are the true church. Baka sabihin nila ngayon, gawa-gawa niya lang yan. Oy, hindi ko gawa-gawa yan. May video akong piniplay dito, oh. What? Oh. Oo. Dili. Lahi. Ilalom mo ng aircon. Ilalom. Init. Galive ko. Nya. Nya ra. Pwede. Sama lagi. Dito ko sa kwarto ni. Nila pa aircon to na. Tingnan na. Puro mag-electric fan. Anda. Walang lahi mo yung electric fan. Ang aircon kay Ang anda ni electric fan. Dahil sila gawa ko mag-anda ng electric fan diha. Dahapon ako ka-anda. Sila paminaw mo na ay aircon ko yung sira pa yung aircon ko. Ana dahil inandaran ng aircon na mura electric fan. Jadi paham ko dito. Panguna ko na aircon niya. Paminaw mo tingog ba dito? Basta kay inandaran ang electric fan. Pagka aircon daw. Ana lang mo, iyan na lang. Diyan sa ato dito. Datang tanaw paminaw. Sige. Paguna ko na muna ko live. Paminawan dito sa gawas. Kay yung istorya kay aircon ko rapay pi. Inungaw na aircon ko. Kwarto ko na. Iba may kwarto na. Ang abot dito electric fan. Kuha mo na, ang ilalom. Ang ilalom man, hungaw man ng ribbon. Dito man sa sir. Sulod, dili. Ilalom ang hungaw na. Electric akong tabuan ko kung electric fan. Sabi ka data. Amot lang. Nya na. Ito na sa tanong pa na. Ano niya. Ang paminaw electric fan din. Sige. Kailangan sa sorry. Sabi, busy ba yung asawa, bro? Busy ba asawa yung bro? Office ba siya tatrabaho? Yes, sa office siya tatrabaho yung asawa ko. Yung si Giovanni, pasok ako. Pasok ka, Giovanni? Okay, very simple lang. Okay, papasok na si Giovanni daw. Sige, Giovanni. Pasudlong ko si Giovanni. Kaya musulod si Giovanni. Giovanni. Oy! Sa? Tura. Babaw. O, Giovanni? Uy! Sama ni nga. O, sige, Giovanni. Tawagi ko sa video call, bro. Video call ko, bro. Para makasulod ka, video call ko. Sige, Giovanni. Ako'y tawag ni mo. Video callan ka na ako. Ang tutubag ko ni Giovanni, be. Hello, bro. Hello. Oh, hello. Magandang araw. Okay, bro. May buntag, bro. Oh. So, mag-ask lang ko, no? Sa may putanan ni mo. Oh. Anong tanong mo? Pwede ba magbisaya o Oh, Tagalog? pag Bisaya, kung maglisod ang Tagalog. Okay. Na ako'y pangutana ba, kataw bitawng lugay na ni, katong kang Paul Alima, Uy, Paul Alima. Sumilabot ko Paul Alima. di ba? Katolik man na, kauban man mo. Dili man ko makikatolik kung suito na ko talang gipang sulti niya. Sa gipang sulti ni Kuman- Paul Alima. Roman Katolik, di ba? Di mo kauban ni Paul Alima. Kauban mi ni Paul Alima, pero Ma, dili na ako ang suito kuno tanan. nimo. Di na ako suito tanan niya mga istorya. Mura ragog kamo, mangutana bitaw ko ni Glenn Alado may tungkol ni Jeffrey Ringan, ingon okay. man siya ay sila apil-apila kay wa sila labot. Nang ngutana ko nimo kung sa isulti kung kabalo ko, di ako explain. Wa ko kabalo, di ko ka-explain ana dapeta. Kung sa may gingon ni Ako Paul Alima isulti. di ay. Oh, sa ingon ni Paul Alima. Matod ba niya, diha daw sa Exodo, Hmm? 8 nga tos 11. Nga matod niya nga, ang ikapito daw ang adlaw, Domingo.
imo ba ning uyunan o supako nimo? Kanang Yang giingon wala ko kadungog nga niingon si Paul Alimaan na ang ikapitong adlaw sa Exodo 20 bersikulo 8 to 11 is Domingo. Ako kadungog niingon siya na, pero i-explain ako na sa ako ang side. Sa ako ang side kanang gingon day ikapitong adlaw na gikan na sa ilahang pagpamuhat. So rest na siya, pahulay na siya. Sa Spanish ana niya Sabado. Sa Spanish. Ikapito ba? Ikapito na siya nga adlaw gikan silang pagtrabaho. Dili na mao ang giingon ninyo nga Saturday. Di na mao. Unang-una, walay Bible translation nagsulti nga Saturday na siya. Wala. Ikaduha, walay giingon diha nga 7th day of the week. Walay Bible translation nagsulti ang kana siya 7th day of the week. Ang ingon diya 7th day gikan silahang pagtrabaho. Wala gingong 7th day of the week. So dili ta makaksulti nga Saturday na siya, pero in Spanish kay Sabat man na siya, Sabat sa Spanish Sabado. Pag dito mo kay Sabado, mingon na kadito nga Saturday, kay ang Domingo Sabado baya pud ang Domingo. Next question. Asa man mabasa sa Biblia nga ang Saturday Domingo? Di. Ang Domingo Sabado baya na pod. Ingon ko ha, ang Domingo Sabado baya pod na. Oh. Asa man mabasa? Sa inyohang libro bro nga kuan bro kanang Bible. sa inyohang libro. Muriji kasi inyong libro ayaw kong limita ha. Inyong libro mismo nag-angkon nga ang Domingo Sabado gani lang inyong gitawag og mini. Ingon dito sa pahina sa mga hitabo sa katapusang panahon, pahina 161 nagsulti, iyang gipugos ang katawhan sa pag-inom sa bino siyang mahugawng kaulag. Yun sa nini paghitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. O, unsa man na sa kwan sa English ana, sa last day event Saturday gibutang diha nga di man. Okay. Oh. Akong amuan ang libro, di ba? Ang libro. Kung namin sa inyong libro, nya kami ma-explain. O kami di ka mo explain kung usang adlaw na. Kami ma-explain. O di ka mo explain usang adlaw na gingon diha nga mini nga Sabado. Usa man adlaw na. Amo ang libro, kami ma-explain. O sige, ikaw explain bi usa nang adlaw na gingon diha nga mini nga Sabado. Okay. Ang among explain anang mini nga Sabado, meaning mini nga igpapahulay kaatbang na meaning Sunday. Oh, explain na mo. Ikaw na gingon. Ikaw na niangkon. Ikaw na niangkon nga kana siya Sabado. Mini nga pahulay, mini. Bro, niangkon na ko bro. Nga kana nga Sunday, Sabado na siya. Gani lang yung gitawag mini. Inyo po nakatungod gumingon mo mini. Ay, inyo po nakatungod gumingon mo mini. Pero ang reality niingon kag Sabado po na siya, gani lang kay mini para ninyo. Eh di Sabado lagi. Ang gitasagot gani na nga mini meaning Sunday. Mogay na bro, gitawag niyo siya. Mo nang gitawag ninyo siya og mini. Bro. Dili bro, gitawag ninyo siya og mini. Dili na palusot bro. Gitawag ninyo siya og mini kay mo na katungod ninyo. Di na palusot ha. Aminawa ko reason ba? Gitawag ninyo siya og mini kay mo na inyong katungod kay isde baya mo. Tawag ninyo siya og mini kay mini man na para ninyo. Pero ang reality Sabado yun na siya. Di ka ma-explain sa among libro. Ay, bitaw na kay kung dili pa na siya Sabado. Bro, kung dili pa na siya Sabado, wala unta mo misulti nga ang Domingo mini nga Sabado. Pero kamo may nagsulti nga mini nga Sabado. Idi Sabado gyud siya inyo lang gyud nagmini. Kami na ikatungod na explain. Ikaw mo ba na gipa-explain ta ka usa nang adlaw ang imuhang tubag Domingo. Pwede Domingo. Pahulay, meaning Sunday. Ang meaning nga pahulay Sunday. Kamo may nagsulti nga mini nga pahulay, pero ang Biblia wala nagsulti nga mini nga pahulay. Mo na explanation na mo. Wala nag-ingon ang Biblia nga mini nga pahulay. Kamurang nagsulti nga mini nga pahulay. Bito niingon bitaw ko, inyuhan ang katungod kay inyuhan man ang libro. Pero ang realidad, ang Domingo gitawag ninyo og Sabado. Mini lang para ninyo. Sa Biblia bro, wag siya gitawag og mini. Tanawas Giovanni o ni hawa diretso kay wa makaipit. Tanawa mo ni si Giovanni pikunin. Tinan nyo ha.
Si Giovanni pikunin. Wala man kay ipit, ning hawa. Kawawa. Giovanni, wala kay ipit, ning hawa. Oh, talawa di. Loy kay abi na og nahilom nang unsa bang ano ni hilom ni hawa di ay. Oy Giovanni, na ang Biblia dire o gitawag ang among Domingo og Sabado. Pero wala giingon ng Biblia nga mini. Ikamuray giingon nga mini. Looy Giovanni ay. Isya, bro, among libro na kami ang mo explain. O sige, i-explain sa kadlaw na. Kana siya Sunday na siya. Tawa ko Giovanni oy. Bro, gusa-gusaon yung magpaningkamo diya bro. Wow, jud kay dag-anan ako. Ngano man, kabalo ka og ngano man, baguhan pa kayo kaan ng debate-debate, baguhan pa kay ka diha. Siguro to panahon nga debatidor ko sa Adventista, wa pa siguro ka ni mong debatidor. Siguro patuy-tuy pa kakaayo. Siguro patuy-tuy pa kakayo. Sa panahon nga agresibo ba ko nga debater sa Seventh-day Adventist, siguro ikaw mura ra kag dula ra ka nagpatintiro sa inyong silingan. Unya magpaalig-alig ka nga kayanon ko nimo. Siya uyon ka ba sa giingon ni Paula Lima? Nga ang Domingo mo ang gipasabot ikapitong adlaw sa Exodo. Wa mo ko kadungog ning Paula Lima na, bro. Sabi ko sa kanya, wa mo ko kakuan si Paula Lima na, bro, nga ningon siya na nga ako lang nibaluan. Yang ikapitong adlaw diha dili na of the week. Ikapitong adlaw gito sa pagtrabaho. Yun sabi ko sa kanya. Ikapitong araw yan mula sa pagtrabaho. Hindi yan 7th day of the week. Kaya dahil Sabat yan, Sabat, sa Spanish yan, Sabado. But it doesn't mean, pag sinabi mo Sabado, Saturday na kaagad. Kasi yung Domingo, Sabado rin yun. Sabi niya, saan nababasa na ang Domingo ay Saturday? Sinabi ko na nga eh. Hindi porket Sabado, Saturday na kaagad. Straight to the point. Anong iba naman ako? Saan nabasa na yung Domingo, Saturday? Ang sabi ko, yung Domingo namin, Sabado rin yan. Wala ko sinabi na yung Domingo namin, Saturday din niya. Wala ko sinabing ganun. Giovanni, ayaw lagi pag-alig-alig na kong sukol kung kulang pagkakahibalo. At least, di sukol siya mo na ko. Lipay ko nga, sukol siya sa kuha. At least, na siya guts. Meron siyang guts na loob na labanan ako. Yun ay okay na sa akin yun. Kahit sabihin natin na maraming beses siyang ginawa niyan, na kapag hindi siya umubra, biglang nagda-drop call, bastos talaga tong batang ito, ano? Hindi mo na nagpapaala, biglang nagda-drop call pag naiipit. Yan ay isang realidad na ang batang ito is not after the truth. Ang batang ito is only for the sake na mag-i-enjoy ba siya o hindi. Yun ang sa kanya. Pero for the sake of the truth, Kasi if you say when you seek the truth, then you should be listening. You should be listening. But if you won't listen, you just drop the call. Just dropping the call. That's kabastusan. Tapos, napakalakas ng loob sabihin ng Sabadista, tinutupad nila utos.
Mahiya naman kayo sa balat nyo. Unsa? Sabadista? Nagsunod og tapolo kasugo? Bastos kayo? Dropping call? Hindi lang yan isang beses ginawa ni Giovanni pag naipit siya o hindi umubra. Maraming beses na. Every time mag-call yan, pag hindi umubra, drop call ka agad. Kahit na malinaw ang signal, naka-off camera. Nakita naman kayo na, di ba? Naka-open camera siya, bigla siya nag-off camera. Bakit? Ikinahihiya ba mukha mo sa akin? Ikinahihiya mo ba mukha mo sa live ko? At hindi mo kayang tindigan na Sabadista debater ka? Ay! Nagkamali ako. Hindi pala siya debater. Siya pala ay fanatic. Nagkamali ako doon. Hindi pala debater si Giovanni. Fanatic lang. Okay. Ang mahalaga dito ay ang importante. Hindi umubra yung gusto niya. Sabi niya, aklat namin yan. Ako magpapaliwanag. Sige, paliwanag mo! Anong araw yung Sabado na yan na sinasabi niyong mini? Nang sabi niya, Sunday. O di, sa ngayon na siya, na ang Sunday ay Sabado nga. Kaso lang, tinatawag nilang mini kasi libro nila yun eh. Normal. Natural, libro niya yan. Tawagin yung mini. In reality, Sabado. Nya, palusot. Palusot yan. Aniwala na magkakasagot. Alam nyo? Kung anong... Ha? Ha? Bird? Little Mermaid na, di na bird? Oh, Little Mermaid. Sa bird. Yan? Wana? Hi, bird. Ne? Ana? Bluey? Angry Birds dahil mong ipasabot? Na, wala na Angry Birds eh. Gitangtang na sa Netflix ang Angry Birds. Wala na. Gitangtang na sa Netflix ang Angry Birds. Yan naman, wala na yung Angry Birds sa Netflix. Ang gipuli din ng Angry Birds is cartoons na. Wala na tong movie ng Angry Birds. Remove na sa Netflix. Ngita din sa Divine ng Angry Birds. Wait lang ha. Kumuna to. Angry Birds. Angry Birds. Angry Birds Summer Madness na lang nandito. Wala na yung wala na movie na Angry Birds. Tangtang na. Wala na yung Angry Birds. Season 1, episode 1. Tinyo lang tayo. Wala na tong movie na Angry Birds. Ano lang, cartoons na lang. Cartoons na lang. Wala na lang. Wala na tong kuhan. Wala na tong December pa rin. December. Okay. So, bro, pakipaliwanag ang topic ng muling pagkabuhay ng mga namatay at sila ay magkakaroon ng laman. Okay. Paano mangyayari yon? Ganito yon. Darating yung araw na yung mga namatay na tatawagin ng Panginoon. Wait lang muna ha. Yung mga namatay na ay tatawagin ng Panginoon, yun ay nasa 1:5:28 to 29. Ang sabi ganito,
Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So babangon pala. Pagbangon ng mga patay mula sa kanilang libingan, may panibagong katawan na yan. Saan nababasa? Unang Korinto 15:51 ang sabi ganito. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Oh. Papalitan ng katawang hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi na mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinasabi sa kasulatan, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So, yung ating katawan, babaguhin yan. Pag binago na yan, bababa na yung Panginoon. Unang Thessalonica 4:16-17. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira at titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, yan ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbalik niya, ihiwalay niya yung mga mabuti at masama. Yun. Yung mabuti sasama niya, yung masama doon kayo sa sa kaparusahan. Yan ang mangyayari. So, at least 11:27 na. So, lagpas na ako 27 minutes. So, dapat sana by 1 hour lang ako, 1 hour. Pero pag may pumasok, papayag ako umabuti ng 2 hours. Kaso, may pumasok na sana, Rice Milo again? Rice Milo again? Sige. Ngayon, pumasok na sana si Giovanni, kaso lang, hindi mubra yung technique niya, kaya ginagawa niya kanina, ng bastos pa, palusot. Palusot yun. Inaamin nyo na ang Sabado dyan ay Domingo. Kaso nga lang, ang tawag nyo, mini. Karapatan nyo yan. Hindi palusot siya, karapatan nyo yan Yan niya, sabi niya, palusot, drop call ka agad. Yan na nyo. Anong itinurong na magandang ugali kay Giovanni? Mag-post ako niyan sa Facebook ko. Mga SDA, hindi naturuan si Giovanni ng mabuting asal. Every time tumatawag, dumadrop call yan ng walang paalam. Post ko yan para mas lalo yung yung ugali ng batang yan. Napaka bastos. Ewan ko na lang. Yan ang mga sabadingding. Pag wala sa katotohanan ng gagalaiti kagad, bahala kayo dyan. Magalit kayo hanggat gusto nyong magalit sa akin, wala akong pakialam. Kung gusto nyo akong talunin, kailangan nyo lang gawin ay tawagan ako pag mag-live ako. Pag ayaw tumawag, okay lang yun. Mas maganda ngayon Maaga akong matapos. Pero pag tumawag kayo, mag-e-extend ako.
Kahit 1 oras, 2 oras, payag ako doon. Basta, lumaban lang kayo. Pag walang lalaban, okay lang. After 1 hour, tapos. Kaya ngayon, 11:30 na, lagpas na ako ng 30 minutes, so I have to end this live. At bukas ulit, alas 10 pa rin ng umaga. Hindi na ako magla-live ng alas 6 ng umaga kasi kulang ako sa tulong yan. Alas 10 ng umaga tomorrow, may iba na naman akong topic. Mag-suggest kayo ng magandang topic siguro, no? Ito na lang, ano? Pagkatapos ng live ko, di ba, masisave na yung ano ko sa YouTube channel ko. I-comment nyo doon sa dito sa wag mo na ngayon pagkatapos ng live ko, okay? I-comment nyo kung ano ang mga topic na gusto niyong talakayin ko. Ayan, para naman may pagpipilian akong topic. Okay? Pagkatapos ng live ko, i-comment nyo sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel YouTube channel lang. Para alam ko yung ano natin, yung saan ako kukuha ng mga suggestions. Doon ako pipili sa mga suggestions na isisenyo sa akin. Doon ako pipili ng mga topics para hindi tayo maubusan na pag-uusapan araw-araw. I-comment nyo ang mga gusto nyong pag-usapan natin. Kung alin sa mga yon ang madali sa aking ipaliwanag, doon ako. Ano ko bigyan ng mahihirap na topic? Ano ba naman yan? Paano ako mag-i-enjoy ko ang topic? Medyo masyadong mahirap. Dapat yung topic ay yung lagi nyong nai-encounter sa mga talakayan. Okay? Yung mga topic na lagi nyong nai-encounter sa talakayan, yun ang ating pag-usapan. Hindi yung masyadong malalim, hindi naman na-i-encounter sa talakayan. Meron kasi mga topic kasi na masyadong malalim eh. Di ba? Masyadong malalim. Yun lang mga topic na na-encounter nyo pag meron kayong katalakayan. I-comment nyo yan. I-comment nyo yan. At doon ako pipili ng mga topic nating itatopic araw-araw. I-schedule ko yan. May nakita ko sa mga comment ninyo, mga 4 na comment na sabihin natin, ito magandang i-topic ito. Okay. I-schedule ko yon. Ito, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ito. Tapos, sa mga comment naman sa mga araw rin, may naman ibang comment naman gusto ko naman. Ito naman yan sa karuto ng mga araw. Dito ay mauubusan ng topic. Ang topic, bro, paano natin masasabing nasa langit na ang mga yumao na pinagdarasal natin? Nasa langit na ang mga yumao na pinagdarasal natin? Yung mga ganyang uri ng tanong, bro, Diyos lang makakasagot niyan. Huwag yung ganyan. Huwag naman yung ganyan. Baka santo. Yung mga santo, alam ko yon. Nasa langit ng mga santo. Mayroon tayong mga patunay dyan. Ba't kayo nag-ano sa mga santo? Nasa langit na ba yung mga santo? Yung mga ganyang mga talakayan, sasagutin natin yan. Nasa langit na ba yung mga santo? Yan. Pero sinasabi ninyo na yung mga yumao ninyo na lolo, lola, ate, kuya, o bunso, o di malalaman na sa langit na ba sila? Diyos lang makakasagot nun. Di ko na masasagot yun eh. Pero yung mga santo, nasa langit na ba, kaya kong sagutin yan. Yan ang ating pag-usapan. Kung yan ang mapipili ko. Sabi na, di ba nag-offer tayo ng misa sa mga patay? Yung pag-offer ng misa sa patay, para sila kung nasa purgatorio, mapadali natin ang kanilang paglabas sa purgatorio. Yun ang ating katuruan. Kasi hindi naman sa atin turo na kapag namatay ka, kahit na maliit lang kasalanan mo, impyerno ka kaagad. Hindi tayo ganyan. Sa atin kasi meron tayong tatawag na venial sin, may tatawag na mortal sin. Kung venial sin lang, mapupurgatorio yan. How about mortal sin? Nakapagkumpisal ka naman. Meron pa yung damage na kailangan mong alisin sa magitan ng indulhensya. May tinatawag na 2 uri ng indulhensya. May tinatawag na indulhensya temporal at plenary indulgence.
Yung temporal, pansamantala lang maaalis, pero hindi lahat maaalis. Pero yung plenary, lahat, anggal talaga lahat yon. Plenary, indulgence. So, meron tayong ganyan turo. Walang ganyan turo sa ibang sekta kasi hindi sila naniniwala kapag hindi nakasulat letter for letter sa Bible. Pero that's the reality. Halimbawa, ito, nakabangga ka ng sasakyan. Ikaw yung may-ari ng sasakyan, nabangga kita. Pag nabangga kita, na-damage yung likod ng sasakyan mo. Tapos sabi ko, Brad, sorry, hindi ko sinasadya. Kasi, nagmamadali kasi ako na nabangga ko yung likuran ng kotse mo. Hindi ko sinasadya yun, bro. Sabi ko naman, okay lang. Pinapatawag kita, hindi mo naman sinasadya eh. But it doesn't mean na hindi ko babayaran ng damage. Pinatawad mo nga ako. Pero may damage sa kotse mo na kailangan kong bayaran. Yun ang analogy para mainuwaan nyo kung ano ibig pong para saan ang indulgence. Okay? Ngayon, i-comment nyo. Wag lang yung mga comment na, halimbawa, si Judas ba nasa impyerno? Wag nyo ganun. Kasi Diyos lang makakaalam nun eh. Si Judas ba nakapunta sa langit? Ay, wag yung mga ganun. Hindi naman santo si Judas eh. Wag yung mga ganun na Diyos lang ang nakakaalam. Kasi kapag Diyos lang ang nakakaalam, hindi ko yan mapipili. Kaya sa lahat ng mga nanonood diyan. Okay, so ganito na lamang tayo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.